Ang tunay na pagkatakot kahit saan man tayo naroon. Kahit anong sitwasyon ang meron tayo, nandoon sa atin ang takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas mula sa kanyang mga ipinagbabawal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المستمعون الكرام اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah mga kapatid sa Islam, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tangi at nag-iisang Panginoon. Katotohanan mga kapatid sa Islam, ang sino mang ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang makapagliligaw sa Kanya, at ang sino mang niligaw na Allah subhanahu wa ta'ala ay walang makapaggagabay sa Kanya. Mga kapatid sa Islam, bago ang lahat, nas'al Allah al-Karim an yaj'alana mubarakan aynama kunna وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Bago ang lahat mga kapatid sa Islam, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala nawa ay gabayan niya tayo at pagpalain kahit saan man tayo naroon, at ibilan niya tayo sa kanyang mga alipin na laging nagpapasalamat sa kanya sa lahat ng mga biyaya, nagtitiis sa lahat ng mga pagsubok, at humihingi ng kapatawaran sa tuwing tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Dahil mga kapatid sa Islam, doon sa tatlong yon, ay yun ang pinagmulan ng kasiyahan, at doon lamang paikot-ikot ang buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, nakarinig na naman tayo ng khutbah kanina sa masjid na kung saan pinaalalahanan tayo ng pagkakaroon ng takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. O kayong mga mananampalataya. So, tinawag tayo dito mga kapatid sa Islam na magkaroon tayo ng takwa, pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na pagkatakot. Dahil mayroong hindi tunay na pagkatakot. Paano ang hindi tunay na pagkatakot mga kapatid sa Islam? Siya yung natatakot lamang kay Allah ta'ala kapag siya ay sa loob lamang ng masjid. Kundi kaya ay kapag siya may kasama lamang. Ngunit kapag wala siyang kasama, o kaya nasa labas siya, nawawala ang pagkatakot kay Allah. Nakakalimutan ang Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi po yun mga kapatid sa Islam ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala o ang tunay na pagkatakot. Ang tunay na pagkatakot kahit saan man tayo naroon. Kahit anong sitwasyon ang meron tayo, nandoon sa atin ang takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas mula sa kanyang mga ipinagbabawal. Mga kapatid sa Islam, katotohanan ang pagsamba sa nag-iisang Panginoon na si Allah ay siyang layunin kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit mga kapatid sa Islam, ang pagsamba natin kay Allah, siya ay tatanggapin sa dalawang bagay o dalawang gawain. Una, al-ikhlas. Pangalawa, al-mutaba'ah. Ang kahulugan ng ikhlas, mga kapatid sa Islam, siya yung paggawa ng isang gawain. Una, ibadah.
alang-alang para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam, at hindi kami nag-utos na gumawa kayo ng gawain o ng pagsamba, maliban na lamang ay dapat dalisay, taos-puso, o may ikhlas sa inyong mga puso. Ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kahulugan ng ikhlas, mga kapatid sa Islam, may mga sinabi ang ating mga ulama. Sinabi ni Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala patungkol sa ikhlas, al-ikhlasu huwa tasfiyatul fi'l an mulahadatil makhluqin. Sinabi ni Imam Ibn al-Qayyim, ang ikhlas, sabi niya, ang kahulugan ng ikhlas, siya yung paglinis ng gawain. Mula saan? Mula sa paningin ng mga nilikha o paningin ng mga tao. Naintindihan? Yun ang sinabi ni Imam Ibn Qayyim. Kay Ibn Rajab naman, mga kapatid sa Islam, ang kahulugan ng ikhlas, ifradul haqq subhanahu bil qasdi fi ta'ah. Siya yung gumawa ka ng ibadah sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At para kay Sahal ibn Abdullah naman, ang kahulugan ng ikhlas, sabi niya, an yakuna sukun al-'abd wa harakatuhu lillah. Siya yung pananatili at pagkilos o paggawa ng isang natin ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. So magkakalapit lamang ang kahulugan ng ikhlas, mga kapatid sa Islam. Siya yung pagsamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi pagsamba sa iba. Mga kapatid sa Islam, ang ikhlas ay napakahalaga. Siya yung unang foundation ng ating gawain para tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, raf'u manzilatul 'abd 'inda Allah. Ang ikhlas, siya yung magtataas ng antas natin sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, mga kapatid sa Islam, ang ikhlas, himayatul qalb min ash-shirkil asghar. Ang pagiging dalisay ng puso natin sa pagsasamba, siya yung magiging protection natin na hindi tayo mahulog sa shirkul asghar. At ang shirkul asghar, mga kapatid sa Islam, sa wikang Tagalog, siya yung maliit na pagtatambal. Isang araw, mga kapatid sa Islam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirkul asghar. Sinabi niya ito sa kanyang mga sahaba. So sabi ng mga sahaba, qalu wa ma ash-shirkul asghar ya Rasulullah? Ano po ang kahulugan ng shirkul asghar o sugo ng Allah? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ar-riya. Sabi niya, ang kahulugan ng shirkul asghar ito yung riya. At ang kahulugan ng riya, ito yung pagpapakitang tao. So pagdating sa araw ng paghuhukom, mga kapatid sa Islam, sa mga taong gumawa ng shirkul asghar, sa mga taong gumawa ng pagsasamba na hindi para kay Allah, sa mga taong gumawa ng pagsasamba na siya ay riya, pagdating sa araw ng paghuhukom, ano sasabihin sa kanya ng Allah Ta'ala? Idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jaza. Sasabihin ito ng Allah Ta'ala, mga kapatid sa Islam. Pagdating sa araw ng paghuhukom, uutusan tayo ng Allah, pumunta kayo sa mga taong ginawaan nyo ng kabutihan, sa mga taong pinakitaan nyo ng kabutihan, sa mga taong ginawaan nyo ng riya, pumunta kayo dun sa kanila. Tingnan nyo kung mayroon ba kayong gantimpala. Sasabihin ito sa atin ng Allah Ta'ala. At wala tayong makikita, mga kapatid sa Islam. Wala tayong makikita ang gantimpala. So yun ang pangatlo
sa mga kabutihan ng ikhlas. Pang-apat, mga kapatid sa Islam, tahwilul adati ila ibadat. May mga gawain na normal na gawain, tulad ng pagkain, pagtulog, paglambing sa asawa kung may asawa ka, magandang pakikitungo, mga normal na gawain. Ngunit, kung ang ating intensyon ay para kay Allah, ginagawa natin ito para kay Allah, magiging gantimpala siya. Gagantimpalaan tayo sa normal na gawain na iyon, mga kapatid sa Islam. Ikalima, barakatul amal. Kapag ang isang tao o tayo, ikhlas tayo para kay Allah subhanahu wa ta'ala, gagawing mapagpala yung ating gawain. Mayroon siyang bakkas, makikita natin. No, mayroon siyang bakkas, makikita natin. Pang-anim, mga kapatid sa Islam, sababun lil fawzi bil jannati wan najati minan nar. Ang ikhlas, siya yung maging dahilan para maging tagumpay tayo, makaligtas tayo mula sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang aya, sabi niya, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Sinabi ng Allah ta'ala sa kanyang Quran na kung saan pagdating sa araw ng paghuhukom, titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gawain ng bawat isa sa atin. Titingnan ng Allah ta'ala. At sasabihin ng Allah ta'ala, at ang akala natin meron tayong gawain. Yun pala, yung mga gawain natin ay hindi natin matatagpuan. Walang halaga. Dahil bakit? Dahil wala doon ang ikhlas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, mga kapatid sa Islam, sa bawat pagsamba, sa bawat kabutihan, sa bawat gawain natin, lagi nating isa puso na dapat nandoon ang ikhlas. Ginagawa natin ito alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil, mga kapatid sa Islam, ang gawaing walang ikhlas, ihbatul amal. No, ito ay walang kabuluhan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay, imbis na ibadah, magiging wala kang gantimpala o di kaya ay maging kasalanan pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din, wala siyang barakah. Wala siyang barakah. Kaya naman, mga kapatid sa Islam, ang ikhlas, kailangan siya ng pagsisikap. Hindi siya madali. Hindi siya madali. Kailangan siyang pagsikapan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, gawin natin sa abot ng ating mga kaya na ang lahat ng ating gawain, ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ko na po pahabain, hanggang doon na lamang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.